Blessed people, ang topic namin last Sunday is don't be discouraged. Napapagod ka na ba sa buhay mo? Gigising, magtatrabaho, at paulit-ulit na lang at hindi mo alam kung ano ang purpose mo. Dito si Paul sa Philippians 3, verse 13, verse 14. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Alam naman natin si Paul na dati siyang mamamatay tao ng mga totoong Christian. Pero dahil nagka-encounter siya kay Jesus, binago siya nito. At siya lang naman ang sumulat ng 3/4 ng New Testament. At sinabi niya dito, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. So, dapat kalimutan na natin ang nakaraan at lumakad tayo para malakaran natin ang purpose natin. At paano natin malalaman ang purpose natin? Sa pamamagitan ng pagre-read ng Word of God. Padidigdig po natin ng clear ang boses ng Panginoong Jesucristo kung lagi po tayong nagre-read ng Word of God at nagpipray. At laging nagsisik kung ano ba talaga yung dapat natin gawin everyday. Dito sa 2 Timothy 4 verse 5, but you be watchful in all things, endure affliction to do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Hindi po talaga madaling mag-ministry. At ang ministry is hindi lang naman sa church. Lahat tayo tinawag, maybe sa work tinawag ka, maybe sa school tinawag ka, maybe sa larangan ng politics tinawag ka, sa sport tinawag ka. Pwedeng sa school tinawag ka bilang guro or sa doktor, sa ospital tinawag ka bilang mag-minister doon. Ang lahat ng tatanggap sa Panginoong Jesucristo ay magiging minister na kung saan calling ka inilagay ng Panginoong Jesucristo. Hindi nabi dito na kailangan natin ma-endure ang affliction. Mahirap po siya. But may pangako po ang Lord. Pag ako nahihirapan, isa lang po meditate. Here in this word, there's a lot of revelation, but take your heart, I overcome the word. Pinangako ng Lord na na-overcome niya ng word. At kapag yan naipasok mo na sa puso mo, kapag nahihirapan ka, iisipin mo lang, tinapos na ni Lord sa cross ang lahat. Nagtagumpay na siya, kaya magtatagumpay ka din. Dito sa Proverbs 29 verse 18, where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law happy is he. Ang kalaban, si Satan, puro lies lang ang ilalagay niyan sa head natin. Wherein, hindi tayo magtatagumpay, hindi na tayo magiging bago nila lang, babalik lang tayo sa dati. Kung may addiction tayo, addict pa din tayo. Kapag magnanakaw ka pa rin, hindi ka na magbabago. Kung nang lalaki ka o nang bababae ka, hindi ka na magbabago. No, that's lie. Kapag naging new creation ka na at tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, klaro ang Bible, ayaw mo na ng darkness at iiwasan mo na lahat ng sin kapag nagkaroon ka ng encounter sa Panginoong Jesucristo. Kaya ang ilalagay niya, kaya nga dito nakalagay, where there is no vision, the people perish. Tuwang-tuwa si Satan kapag hindi ka nagbabasa ng Bible kasi hindi mo alam ang promise sa'yo ni Lord. Hindi mo alam na may kapangyarihan ka bilang Christian na mabago ang sitwasyon dito sa earth sa pamamagitan ng pagpipray mo. Dahil tayo mga Christian, binigyan tayo ng kapangyarihan para mag-dominion dito. Dito sa 2 Timothy 4 verse 7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Matatapos mo ang race mo sa Christianity kung mananatili ang focus mo kay Jesus. Kay Jesus lang. Dahil hindi po perfect ang mga taong mamimit mo. But si Jesus, perfect siyang example na binigay niya ang blood niya para sa atin. Ibinigay niya ang buhay niya para sa atin. Masyado tayong mahal ng Lord para pabayaan niya tayo sa sitwasyon natin na lubog na tayo. Kaya there's an answer sa lahat ng problema. Where is si Jesus? Ang kailangan mo ay si Jesus. Kung may problema ka ngayon, si Jesus ang kailangan mo. Kung may addiction ka ngayon, si Jesus ang kailangan mo. Kung wala kang pambayad sa utang mo, si Jesus ang kailangan mo. Kung wala kang kapayapaan, si Jesus ang kailangan mo. Kung nalulungkot ka, si Jesus ang kailangan mo. Kaya nga dito, sa Joshua 1 verse 8, sinabi niya kung paano magtatagumpay. Ito ang sikreto. This book of the law,
shall not depart from your mouth, but you shall meditate in day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then, you will make your way prosperous, and then you will have good success. Kung gusto mo magtagumpay sa buhay, eto the word of God, huwag mong tatanggalin sa mouth mo. Confession, iko-confess mo. For example, therefore, if anyone be in Christ is new creation, all things are passed away, behold, all things have become new. Sinasalita mo, nadidinig ng tenga mo. So, pasok yan sa puso mo. At pag pumasok yan sa puso mo, iyan ay seed sa puso mo. Pag ikaw ay merong word of God, panghawakan mo yan. Dahil dyan ka magtatagumpay sa word of God. And then, meditate day and night. Kailangan mag-meditate ka ng isang word of God na paulit-ulit mo iisipin day and night. Doon ka magtatagumpay. Kaya sa Joshua 1 verse 5, no man shall be able to stand before you all the days of your life. And I was with Moses, I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Kapag kasama mo ang Diyos, magtatagumpay ka. Yan lang ang secret sa buhay. Hindi yung magharbong buhay, hindi yung madaming pera, yung presensya lang ng Lord everyday na kasama mo siya. That's the gift. At yun ang gusto kong makuha nating lahat. Kaya mga kapatid, tanggapin po natin ang Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas para po magkaroon tayo ng panibagong buhay na walang hanggan. Whoever calls on the name of the Lord will be saved. Thank you everyone. Don't be discouraged. Kasama mo ang Lord. Thank you.